Sa isang press conference, kinumpirma ng former House Speaker na walang iba kundi si Congressman Pantaleon Alvarez na kakasuhan nila ang demonyo father of all crocodiles na si Martin Romualdez matapos ang anomalya at demonyo pangungulimbat sa bilyones na pera ng kabanang bayan. Hindi na nga daw masikmura ng marami sa ating mga kababayan kung gaano kakapal ang mukha ng ilang mga mambabatas na nakulimbat ang pera ng bawat Pilipino na tila napakalakas lang daw ng loob na ipinamigay ito sa mga kongresista na umano'y sa impeachment ni Vice President Sara, ngunit ang lahat nga daw ay may hangganan at dapat pagbayaran ng mga tiwaling opisyalis ng pamahalaan. Ngayon na nga daw ang tamang panahon para pagbayaran ng mga likong politiko ang pagnanakaw sa mga Pilipino, at ito pang isa sa mga nakakagulat. Bukod sa mga criminal charges na isasampa sa House Speaker, ang tatay ng abogado ng taong bayan para panagutin si Martin Romualdez sa kanyang kasalanan ay walang iba kundi ang veteran lawyer si Attorney Ferdinand Topacio. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigil. Ito, mayroong paliwanag ni Senate President Escudero yung tungkol sa Ambassador Marcos Lacanilao. Bakit pinalabas kaagad? Bakit hindi niya kaagad pinirmahan yung contempt order? Ibang pinirmahan niya, show cause order. Okay, dito ABS-CBN News, post 1 hour ago. Sabi, read, Senate President Francis Escudero issues show cause order for Special Envoy Marcos Lacanilao. Explains why he did not yet sign detention order. Says order was issued without due process. Okay. So, pakinggan naman natin ang paliwanag ng Senate President. Huwag tayong manghusga kaagad. Ito ang kanyang pahayag. Statement of Senate President Escudero. All members, medyo malilit all members of the Senate are fully aware that under rules of the Senate, the power of a committee chairperson to order the arrest or detention of any resource person cited in contempt is subject to the approval of the Senate President. Okay, agree ako niyan. Tama. The safeguard exists to ensure that the powers of the Senate are exercised prudently with due regard for the rights of all and not wielded for personal or political end. Okay, agree ako diyan. For reasons unknown, Senator Amy Marcos appears to have disregarded this long-standing rule or conveniently forgotten it that the approval of the Senate President is not automatic nor ministerial simply because she desires it. For the record, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Marcos Lacanilao. Senator Amy released her statement and flaunted to the media her signed arrest or detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Ambassador Lacanilao was ordered detained without the requisite approval and due process. No less than Chief Justice Alexander Gismondo has succinctly pointed out in his concurring opinion in the Ong case that witnesses accused by Congress of giving false or evasive testimony must be accorded stricter due process requirements, none of which was apparently accorded to Ambassador Lacanilao before he was ordered detained. Okay. After several hours of Ambassador Lacanilao's unauthorized detention, I directed his release, both as a matter of regularity and out of humanitarian consideration, as his grandfather is to be laid to rest today. May consideration pala. Ngayon, ililibing ang grandfather ni Ambassador Lacanilao. In order to comply with the requisite of due process, I am issuing a show cause order today for Ambassador Lacanilao to explain within 5 days why he should not be cited in contempt as requested by Senator Amy Marcos. I shall decide on whether or not to sign his arrest, detention only thereafter. The public we serve can rest assured that I will review the committee proceedings and that I will exercise my duty and discretion in accordance with the law to determine their propriety, devoid of political agenda or motivation, and with the best interest of our people, country, and the Senate as an institution in mind.
I will not allow the Senate nor office of the Senate President to be used to further petty partisan interests, especially by those actively seeking re-election in coming May midterm polls. The Senate, as an institution of reason and rule, it is not a tool to be leveraged for propaganda. So yun po ang paliwanag. I agree ako na mayroong desisyon ng Korte Suprema. Panahon kasi ni PRRD, parang yung Blue Ribbon Committee ni Senator Gordon noon, kinulong nila kaagad yung resource person. So, nagreklamo yung resource person hanggang nag-desisyon ng Supreme Court na dapat may due process. So, ito, agree ako yung due process na sinasabi ni Senator Escudero. Kasi nagdesisyon naman ang Supreme Court. So, nasanay kasi tayo sa Kamara na wala nang show cause order doon eh. Basta na-contempt ka, automatic, diretso kulong. Yon, nakasanayan natin sa Quadcom o sa Kamara. Eh pagdating sa Senado, iba naman ang rules nila. So, let's give benefit of the doubt kay Senator Escudero within 5 days. Tingnan natin. Saka na lang tayo maghusga kung yung desisyon niya. Kasi, yung nakapanood sa hearing, ako, opinion ko lang ito. Klaro naman na kung ano-ano na lang sinasabi ng ambassador nito. Hindi niya masagot yung bakit siya ang pumirma for the Republic of the Philippines. Yun ang hindi niya masagot-sagot. Okay, ito, may post si Edwin Amora. Bakit ka pumirma? Sabi niya. Ito, why did you sign as representative of the Philippines if you are representative of Interpol? Wala siyang, sa naintindihan ko, wala siyang authority, wala siyang personality to sign for the Republic of the Philippines. At sa kung ano-anong sagot niya, yun na, nasa in contempt. O sana, pag makita ito ni Senator Escudero at malalaman natin ang decision niya after 5 days na kung makita niya na mayroong paglabag at pirma niya, so let's wait for 5 days bago tayo Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Malacanang, specifically Yusek Claire Castro, tungkol sa viral video ng Pangulong Marcos Jr. noong April 9 na kung saan kitang-kita na bleeding gums. Okay? So, maraming mga tao nagtatanong, kumusta ang health condition ng Pangulo? Okay? Nagsalita po si attorney turned Dr. Claire Castro. Bakit turned doctor? Okay. Kasi depende sa pahayag niya. Ito, may post ang GMA News 5 hours ago. Dito, Malacanang assured the public that President Ferdinand Marcos Jr. is in good health following viral footage of what appeared to be his gums bleeding during a speech. Okay? In a message. Okay? Ito, message lang eh. Hindi ito hindi ito press media briefing. Text message lang. Tapos na, okay na. In a message to GMA News Online on Thursday, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro said there were no indicators that Marcos is in poor health. Okay. Paano niya ito nasabi? Na okay lang Pangulo? May doktor ba na nagbigay ng statement, yung official family doctor or official doctor ng presidente? In-examine ba ang Pangulo? At ang doktor ang mismong nagsabi na, kasi kung doktor ang magsabi, well and good. Di ba? Jason, sandali. You go there. Oh, do not move. Okay. Kung doktor ang magsabi, papaniwalaan ko. Maybe kayo kasi yan ang expertise ng doktor eh. Kailan ano ang basihan ni attorney turned Dr. Claire Castro na there were no indicators that Marcos is in poor health. Okay, ito na yung statement niya. Pakinggan niyo, sabi niya, nothing to worry po. Kakamiting lang po namin kaninang umaga. Wala naman po akong nakikitang hindi maayos ang kalusugan niya. Castro said. So, nag-meeting sila. April 9 nangyari yung speech, So, kahapon, nag-meeting. Tinignan lang ni Attorney Claire Castro. Isang abogado, abogada. Tinignan niya. Okay naman daw. So, wag kayong So, yun na yung pinapaabot sa atin na mensahe. Mga 110 million Pilipinos na ba tayo? Tinignan ko na.
Abogado ako ha, tinignan ko na, huwag kayong maglala, nothing to worry, okay lang siya. There are no signs of poor health, sabi ng attorney turned doctor. So, mga kababayan, maniniwala ba kayo sa statement ni attorney, again, sabi ko, attorney turned Dr. Castro na there's nothing to worry? Dahil tinignan ng isang abogada na naging doktor. Maniniwala ba kayo? Ay, naku. Magbasa tayo sa mga comments, ano? Maraming mga comments na ano. Nasaan na ba yung ano ko dito? Dito. May nag-post si Professor Malo Tikia tungkol dito eh. Ini-invoke ni Professor Malo Tikia yung Section 12 of Article 7 sa Constitution na the people has the right to know tungkol sa kalagayan ng health ng Pangulo. Nasa Constitution yan. Kasi kung presidente ka, dapat you should be physically, mentally, emotionally, spiritually fit to live. More than 110, hindi ko na alam kung ilan ang populasyon ng Pilipinas. 117 million na ba? Ikaw ang Pangulo ng milyon sa Pilipinos. Tapos, dumurugo ang imong bibig. Okay, itong Helen San Pedro. There is a viral video of gum bleeding while delivering his speech April 9, 2025. I am a physician. I can discern something is seriously wrong. Ito ang doktor. Helen San Pedro. Isa na lang. I think 2 weeks ago. Isang sikat na vlogger doktor, Dr. Gary C. Nagsasalitang Pangulo, nasa Malacanang, may bisita, US Defense Secretary. Napansin ni Dr. Gary C, hinihingal ang Pangulo. Sabi niya, discolored ang kanyang skin, namamaga, swollen face, teary eyes. I am a medical doctor with more than 30 years experience. I can discern there is something wrong sa health ng Pangulo. I strongly suggest magpa-executive check-up ang Pangulo. Yan ang mga sinasabi ng mga doktor. There is something wrong. So ngayon, attorney turned Dr. Castro, sinasabi niya sa atin ngayon na nothing to worry dahil tinignan lang niya, wala naman. Okay siya. Ay nako, palakpak naman dyan sa abogado na, vlogger na, naging doktor pa. So, paniniwalaan nyo ba yung statement ni Atty. Claire Castro? Okay. So, ito, ulitin ko. Helen San Pedro, sabi niya, there is a viral video of gum bleeding while delivering his speech April 9, 2025. I am a physician. I can discern something is seriously wrong. Naranasan ko na ba yan? Personal experience ko. Mga 2009 hanggang 2012, nung na-assign ako sa Mindoro, nagtataka ako. Every time may mag-brush ako, nagdurugo ang aking, o kahit hindi ako mag-brush, mamaya nararamdaman ko may dugo na. That was the time yung health ko, that was my lowest. Kasi, yung lifestyle ko masama, kain ng kain, walang So, naranasan ko yan. Konting sipon lang, konting ubo, umiinom na ako ng antibiotics, more than a month, hindi pa gumagaling yung sipon, ubo, ganun. Masakitin ako during those times. At ang napansin ko sarili ko na palaging nagdurugo ang aking gums. Mabuti na lang nagkaroon ng pandemic. Nung pandemic, natakot ako matamaan ng COVID-19, nag-change lifestyle ako. Salamat ito kina Dr. Garisi, kina Dr. Willie Ong, Dr. Atoy Alboreda, sinunod ko yung mga payo nila, lumakas ang aking immune system. Ngayon, wala na akong bleeding of the gums. So, based from my experience, basta nag-bleed ang gums, there is something wrong inside. Okay? Ito, may comment pa dito, basahin natin ha. Says Dr. Google. Saan na yun? Kasi mag-google mo yan eh. Yan. Andy Yu, sabi niya. Dr. Google says, coke addiction and gum bleeding. Binabasa ko lang ito ha. Coke addiction can make a person prone to gum bleeding. Here's how. Direct irritation and damage. Dry mouth. Ito, direct irritation and damage. Users sometimes rub coke on their gums, which can cause ulceration, inflammation, and bleeding of the gums and underlying bone. Dry mouth. Coke use can lead to dry mouth. Saliva helps to cleanse the mouth and neutralize acids. So, a lack of it increases the risk of gum disease and bleeding. Increase acidity. When coke mixes with saliva, it becomes very acidic, eroding tooth enamel and irritating the gums. So, ito.
Mag-google mo. May pinsan din akong nurse, nag-post. Halos ganito rin ang pinapaliwanag. Or, yung iba pong nabasa, related din ito, gum bleeding sa kidney failure. So, sana naman, doktor ang magsabi. Official doctor ba ng Malacanang ng Presidente? At ipaliwanag naman, ano ba talaga ang kalagayan ng health condition ng Pangulo? Hindi ba karapatan nating malaman? Bigyan ko kayo ng update tungkol sa nangyayari sa Senado. Yung kagabi, may na-cite in contempt na ambassador, Special Envoy Marcos Lacanilao, cited in contempt, inaprobahan ni Senator Amy Marcos, pinasok na sa kulungan. Kailang inilabas kaagad. Bakit inilabas kaagad? Kasi ayaw pirmahan ni Senator Escudero ang contempt order. Kaya inilabas. Kaya, ayun, nagpahayag si Senator Amy na ayaw ng Senate President. Nilabas. Ito ngayon, dahil sa pahayag ni Senator Amy na parang ang sinisisi niya si Senate President Escudero, rumesba si Senator Escudero. Ito, Inquirer.net na balita, post 17 minutes ago, bago-bago lang. Basahin ko Senate President Cheese Escudero lambasted. Mabigat ito. Sinupalpal. Ano pa ang ibang word ng lambasted? Binuljak. Basta. Lambasted Senator Amy Marcos on Friday, boldly telling the presidential sister to refrain from using the Senate as a platform for her own political objectives. Ito, mabigat ito. So, pang-election lang pala itong Senate hearing na ito. Senator Amy, yun ang sinabi dito Huwag mong gamitin ang Senado, yung hearing mo para sa iyong political objectives. Early Friday, April 11 ngayon, Escudero refuted Marcos' claim that he refused to sign the contempt order of Special Envoy on Transnational Crimes, Ambassador Marcos Lacanilao, who was cited in contempt and ordered detained in the Senate for allegedly lying. So, ito, wala pang detalye ito, general statement lang. So, ang pagkakaalam ko, yung mga ganitong cite in contempt is nasa committee level. Once na nag-usap-usap na yung, nag-decide yung committee level at naprubahan ng chairman, ministerial na lang ang Senate President pagpirma. Example, nung last year ba ito? Nung iniimbestigahan yung mga reklamo against kay Pastor Apollo Kibuloy, so ang chairperson si Senator Hontiveros. Okay. So, yun na, cited in contempt na si Pastor Apollo Kibuloy. At kailangang isyuhan siya ng warrant of arrest. O yun, yung contempt order. Kasi hindi nga nagpakita, no? So, isyuhan ng warrant of arrest. Ang nag-usap-usap lang yung committee members and yung chairperson. Nung nag-object si Senator Padilla na kailangan ng botohan. Magbotohan muna yung mga members ng committee kung maka-garner ng, I think, 7 votes. Hindi matutuloy yung arrest warrant o yung contempt order, walang bisa. Ang problema, kulang ang bilang ng mga senador. So, natalo yung motion ni Senator Padilla. Kaya, tuloy pa rin, ma-enforce yung contempt order, pipirmahan yung arrest warrant. So, ang ginawa ni Senate President Miguel Soberino is, wala, pumirma lang siya kasi ang desisyon nasa committee level. Yun ang pagkakaalam ko. So, ito ngayon, ang committee, nag-decide na, nag-motion si Senator Bato, inaprobahan ng chairperson, kinulong na. So, the only way na hindi makukulong yung cited in contempt kung ayaw ng Senate President. At ito nga, ayaw niya. So, papaano ang pag-ayaw? Ayun, hindi niya pirmahan yung contempt order. So, ito, wala na ito, banggaan na. Talagang matira ang matibay. Okay, may post si Teo Moreno. Sabi niya, it's a clownery. Ano yung clownery? Katatawanan daw. Kasi ang mag-determine lang sa kung sinong makukulong, depende sa Speaker of the House or sa Senate President. Ito, post ni Teo Moreno. So, sa House of Representatives, sa Quadcom, Tricom, marami nang nakulong. Nakakulong pa hanggang ngayon si Colonel Grijaldo.
So bakit natutuloy yung cited in contempt, nakukulong? Dahil gusto ng Speaker of the House. So yun, dito naman sa Senado, I think last year, mayroon ding nakulong si Agent Jonathan Morales at yung isa pa. Panahon pa ito ni, if I'm not mistaken Senate President Miguel Zubiri. Nakulong ng mga ilang araw si Agent Morales at yung isa pa. O ang nag-set in contempt noon si Bato, Senator Bato at Senator Jinggoy, nakulong. Dahil pumayag ang Senate President. So dito ngayon, hindi, nakulong natuloy, pansamantala. May video akong napanood. Pumasok na sa kulungan si Ambassador Marcos Lacanilao. Kailan, hindi nagtagal. I don't know how many minutes o ilang oras. Nilabas kagad kagabi. Kaya dito ako, mas naniniwala ako dito kay Senator Amy na ayaw pirmahan ni Senator Escudero ang contempt.